Magpunta naman tayo dito kay Claire. Punta tayo kay Claire. Punta tayo kay Claire, ha. Kasi nitong nakaraan, itong si Eden. Ito pong si Eden ay planong tanggalin diyan sa Malacanang Press Corps kasi ang Net25 hindi mo yan pwedeng tanggalin sa Malacanang Press Corps kasi lahat lahat po ng mga media outlet sa Pilipinas, yung mga legal na mga media outlet ay member po sila ng Malacanang Press Corps. At bawat isang media outlet ay merong kanya-kanyang mga representative para maging part ng press corps. Okay, nung mga nagtatanong-tanong diyan, Malacanang reporter, tawag diyan Malacanang beat. Meron ding Senate beat, Congress beat, meron yang ganun. Kung may mga representative sila bawat ahensya. Ang SMNI po ay member pa rin at part pa rin ng Malacanang Press Corps. Pero bakit wala sila doon? Kasi nga, hindi ni-renew yung car pass nila. Ano yung mag-aalakad sila? Di ba? Hindi sila pinapaparada na sa loob. Kasi nga, dahil legally, sila ay member pa ng Malacanang Press Corps. Kaya lang, dahil nga alam nila na ang SMNI ay aligned sa mga Duterte, hindi na nila, kumbaga makakapasok pero wala na yung mga pribileyo na yung car pass. Siyempre pag wala kang car pass, paano papasok sa Malacanang? Maglalakad ka. Ang masaklap pa, yung ID nila wala rin, hindi pa rin ini-issue. So hindi sila makakapasok. So sila ay legal membro pa pero wala na silang wala na silang mga gagamitin para pumasok. Malacanang yan, syempre sobrang secured niyan. At kung makapasok man sila diyan, pucha yan, talagang binabantayan sila. Pwede namang i-report itong mga press ko ni Kupal na Claire Castro Kahit wala sila So eto, pinapatanggal nila sa UNTV, pinapapalitan si Eden. Bakit? Of all the media na nandiyan diyan, bakit si Eden lang yung pinapapalitan? Yan ang problema sa gobyerno natin na mahina. Kapag mahina ang kokote ng PCO, si J. Ruiz, mahina din ang kokote nito ni Claire Castro, tapos mahina rin ang kokote ni Bongbong, pipigilan nila yung mga tao na maging kritikal. Kaya ka nga nagre-report is para tanungin ka. Abogado ka pa naman, Claire Castro. So, syempre, pag nagre-report ka, kung ano yung nire-report mo, syempre, tatanungin sa'yo. Di sana sabihin mo, bawal magtanong. O kaya wag ka na magpapasok dyan, ikaw na lang mag-isa. Mag-report ka na mag-report ng mga ginagawa ng gobyerno. Tapos kapag ka tinanong ng mga reporter na, ano bang preba, paano mo nasabi na ganito, ganyan, tapos magagalit ka? Ngayon, sinasabi nito ni Castro na hindi daw siya ang nagsasabi na tapalitan si Eden. Putang ina, sino? Kayong dalawa lang naman nag-uusap. Siya lang naman ang nagtatanong sa'yo. Siya lang naman ang namamahiya sa'yo mayat-maya. Di ba? Hindi rin naman siya direktang nakakausap ng boss ninyo na si J. Ruiz. Hindi rin naman siya direktang nakakausap ni Bongbong Marcos. Ikaw lang naman ang makapalang mukha ng salita dyan. But ikaw, ang hilig mong bumanat, pero kapag fina-fact check ka, inis na inis ka. So ngayon, hindi daw siya ang nagpatanggal kay Eden. Sige, tuloy natin to. Una-una ba naman po ilalabi na mawala ang isang reporter dito? Diba? Unless, meron talagang violation. Hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung secretary. Hindi ka maging secretary, tanga ka okay lang maging spokesperson na tanga ka, pero maging secretary na tanga ka, marami na masyado dyan sa gobyerno. Huwag ka nang dumagdaw, huwag ka na mangarap. So, hindi naman po ang may hawak ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung itinakabit nila sa akin ito, sorry, you're wrong, fake news. Fake news daw. Fake news daw fake news. So parang sinasabi niya dito, wala siyang galit kay Eden. Ang sinasabi niya dito, wala siyang pag-aalinlangan kay Eden. Ito, panoorin niyo to. News. Una-una ba naman po ilalabi? Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Ako po! Oo, di ba nagulat ka rin? Ha? Anak ng tinapay. Nung si Eden na yung magtatanong sa kanya, tapos na daw mo yung tanungan. Puta, kung hindi pa nakakapagtanong yung tao, at saka kung may tanong pa yung tao, bakit hindi ka pwedeng tanungin? Anong papel mo dyan? Nandiyadyaan ka para magsalita. Ngayon, yung mga press corps, sila yung parang representative ng mga Pilipino. Wala naman kami. Papuntahin mo kami dyan, Banateros. Makakapagtanong kami sa'yo. Sabi nga ni Guanzon, putang na si Eden pa lang, natataranta ka na. Kung ako pa nagtanong sa'yo, baka mataik ka sa bibig. Di ba? Meron siyang sinabi
Tapos si Eden, handa na naman si Eden para tanungin siya sa kanyang kabubuhang sinabi. Pero ang sabi niya, ops, wala nang tanungan, tapos na po. So akala ko ba okay kayo ni Eden? Bakit ngayon ayaw mo siyang pagtanungin? Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Oh, may pinakita ka palang video eh. Tapos, tatanungin ka tungkol sa video, ayaw mo na naman. Bakit? Dahil natanong ka tungkol sa libo-libong barangay na daw na drug-free? Pero wala ka namang maibigay na barangay, kahit isa man lang, doon sa mga drug-free na barangay. Ha? At saka doon sa iba pang mga kapalpakan mo, Claire Castro. Kapal ng mukha mo. Pahiyang-pahiya ka. Oh, gusto nyo malaman kung bakit tinik sa lalamunan ni Claire Castro, etong si Eden. Oh, ito, tingnan nyo kung bakit. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya. Yun! Ang yabang pala nito ni Castro, pinakikita niya yung papel, ang kapal-kapal ng papel, kasing kapal ng pagmumukha niya. Pucha, binisto pala siya ni Eden. Anong laman, Eden? Eden, anong laman? Nung papel, anong laman? Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Sinong makapal? Yung papel o yung mukha ni Claire o yung makeup niya? O yung kalyo sa utak niya? Oo. Ha, ano naman ang ha? Tingnan mo nga, sabi nga ni Eden, makapal. Oh, makapal daw. Sino? Makapal yung kalyo niya, makapal yung utak niya, yung kalyo sa utak, yung mukha niya, yung papel. Ano makapal, Eden? Ulitin. Briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ayun, blanco. Hayop ka, Claire Castro. Fake news peddler ka. Tangina ka, mambubudol kang kupal ka. Mantakin mo, tinataas niya pa yung papel. 400 something, 4,000, 400,000. Ilan man yan. Ang dami daw barangay na free na, drug free na. Oh. Tangina, nabisto siya ni Eden na ang kapal-kapal daw nung tinaas niyang papel. Kaya natapatanong siya eh, ano bang barangay? Bigay ka lang 3. Walang naibigay. Eh, putang ina, ano yan? Ba't ang kapal niya? Nung chinek ni Eden, kalahati dun sa papel na hawak ni Castro, blanco yung... Ba't puta blanco na? Ikinumpile nyo pa? Parang utak nyo yan ah. Blanco. Kapal ng mukha nyo. Mambubudol ang mga putang ina nito. Sanay na sanay mandugas talaga ng tao. Siyempre nga naman, si Bongbong kukuha siya. Yung spokesperson naman durugas din katulad niya. O hindi ba? Ang kapal ng papel, kalahati pala doon, blanco. Para lang magmukhang marami talaga, totoo yung sinasabi nila. Pero pag inurirat mo, nga. Wala talaga, walang katotohanan. Puros numero, puros report, pero puta walang patunay. Kaya tinik sa lalamunan nila si Eden. Kasi hindi katulad si Eden ng ibang mga palamuti na mga prostitutes dyan. Yung TV5, GMA, ABS, Rappler. Lahat ng mga nandiyan dyan, puros palamuti. Dahil palamunin ng gobyerno ang mga buwaka ng ina. Hindi nila binibisto itong pambubudol ng gobyerno. Net 25 SMNI. Yan lang ang malalakas ang loob na ipakita ang kabalbalan netong pamahalaan natin. Uulitin natin yung report ni Eden ha. Oo, ito yung unang pambabastos sa kanya ni Castro ha. Oh. Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Secretary, okay. Tapos na po yung tanungan natin kanina. Binanggit ko lamang po ang mga videos na ito na mag-ingat po tayo. Ayaw na pagtanungin. Paano ka ba naman hindi kaya ayaw kang patanungin dahil dito? Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Ano na ngayon? 'Di ba? Sinong fake news ngayon?
Sa sobrang walang ginagawa ng gobyerno na to, sa sobrang walang kwenta ng gobyerno na to, pinipeki na nila yung resulta. Pinipeki na nila yung mga ipinakikita nila sa taong bayan. Tangina, tama pa ba yan? Maling-mali na po yan. Kaya kayong mga Pilipino, bahala kayo. Itong mga tagapagtanggol ng pamahalang tanga na to, tanga rin kayo pare-pareho. Pare-parehas kayong mga putok sa buhat mga hindot. Harap-harapan na kayong tinatarantado na itong mga pinagtatanggol ninyo, tuwan-tuwa pa rin kayo. Sa totoo lang, mas masahol pa kayo sa galisin ng mga aso. Napalamunin lang ng kaning baboy, handa nyong ipagtanggol itong mga basurang mga tao nito. Yan ang ilalagay ninyo sa mga kokote ninyo, mga buwisit kayo. Kaya kayong mga kayong mga nandiyan dyan sa gobyerno, hindi nyo kami kayang takutin. Hanggat may mga switik, may mga salot na katulad nito ni Franz Castro, ni Claire Castro, at saka ni Franz Castro. Hanggat may mga ganyang salot na tao na palamunin ng mga mamamayang Pilipino, tapos mamamayang Pilipino ang binubudol, hindi mawawala ang mga katulad ng Banateros, ng Biraderos, yan sila Reaction TV, sila PH Update, yung mga malulupit na mga vloggers na nag-expose ng lahat ng mga kademonyuhan. Again do not quote me sa lahat ng mga pinagsasabi ko rito. Lahat ng mga pinagsasabi ko, disclaimer lang, walang katotohanan. Puros kabalbalan, kabulastugan lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.